Good day mga kaponkan, the Orange Guy speaking. At sa video na to, I'm going to share what I learned after hiring 4 logo designers. Yes, 4. Diretso 4. So meron akong isang fitness website, tastyshed.com, na gusto kong i-build yung brand niya. Kaya last month, nag-hire ako ng 4 na logo designers. Pero hindi lang 4 yung na-hire ko totally kasi napakarami na. Since the time I built this, maybe 2016, 2017 pa yung domain eh. Nagpagawa na ako ng logo, tapos nagpagawa ulit ako, tapos nagpagawa ulit. To the point na hindi ako na-satisfied, pero may hindi talaga nakuha yung gusto ko talaga sa brand na to. So, ayun, nag-hire ako ng 4 para sure na. Kasi since before, hindi ako na-satisfy eh. Tingnan natin dito guys. Ito na yung mga old logo files namin. Okay, balik tayo dito. So, ito yung page, Tasty Shed. So, this is our brand. Wala pa tayong mga produkto dito. Wala pa, but soon, babalikan nyo to. Kasi pinapa-manufacture pa namin. So, wala talagang nangyari dito sa page. Kasi before, this is fitness dropshipping from China to people anywhere in the world. But hindi namin binild yung page kasi focus kami sa ads that time eh. So, ito yung mga old logo namin. So, first, way back 2017, 2016 talaga to nabili yung domain. Ito, medyo okay pa to eh. TS. Diba? Parang may kulang. Sabi ko, okay, pabago ko. Ito naman, 2018. So, ito yung bagong logo. T, tapos may S, diba? Hindi ko to idea, but the designer. And then, try ko to. Kasi variation siya ng orange na to. So, dati ko pa gusto yung orange, guys. Ayan, kahit sa logo. Nagpagawa ulit ako. 2018. Ito na ba? Kasi gym, diba? Fitness. So, may gym or fitness dito. Ayan. Napaka-serious. Hindi ko pa rin siya nagustuhan. Kaya pagawa ulit ako. 2019, ayan o. Yearly. Tasty Shed. Ito na. Para na siyang army. Nakaraang army. Tasty Shed. So, hindi ko naman siya nagustuhan. Ayan, yung mga old logos natin. So, binalik ko to hanggang sa nagpagawa ulit ako way back 2014. 2014, ayan, medyo nagustuhan ko na siya. Pero, hindi pa talaga totally. So, yun nangyari, I decided to focus sa business na to kasi dati ko pa talaga gusto magkaroon ng fitness brand. Way back 2016, without knowledge, motivation, kaya hindi ko siya na-continue sa brand na to. So, instead, nag-international dropshipping na lang ako using this brand. Now, last year, mga Q4, I decided to continue to pursue this brand. So, kaya nag-hire ako ng 4 na designer. So, titingnan natin dito kung ano yung mga ginawa nila. So, 4 sila guys ha. Ito yung mga example nila. So, hindi ko pa pangalanan kung sino-sino yung mga designer na yon kasi with respect na din sa kanila. So, either hindi ko man nagustuhan yung mga design ng iba, but at least we still give them some respect. Baka hindi lang nila talaga na-gets yung gusto ko din. So, yun. Ito yung isang example sa isang designer. Para nagustuhan ko siya, ito, na-gets ko naman yung point niya kasi dito, di ba, parang nagaganon siya, oh, naka-flex. Tapos ito din, parang barbell. Pero hindi ko siya totally nagustuhan kasi para marami siyang ano eh. Yung branded color ko pala is black, orange, white, tsaka gray. So, binigyan niya ako ng different variation. Ito. Hindi ko pa siya talaga fully nagustuhan. But I like the idea na love the color. I love the fonts combination. Pero marami lang talaga nangyari. Yung isa naman, ito yung ginawa niya na variation. So, ibang font. Maganda din yung ganitong style, di ba? Pero same style na merong ganyan. Pero di ko pa rin siya nagustuhan eh. Kaya pinalitan niya ng ganito na lang. So, isang designer din ata to. Minix ko na guys yung 4 na design nila. So, naka-Tasty Shed, ganito. Simple lang siya, pero parang hindi ko na siya nagustuhan. So, mayo na. Lalo na to. I'm not saying this is bad kasi baka merong iba gusto ng ganitong style, di ba? But ako, hindi eh. So, we have different approach, we have different ideas or gusto, di ba? So, I'm not saying this is bad. But for me, hindi ko siya nagustuhan, no? So, dito yung may dumbbell dito, di ba? Tasty Shed. Ayos yung font eh. Nagustuhan ko din yung font niya, pero ito lang hindi ko nagustuhan. Ayan, naka-V siya. Ayan, may naka-flex pa rin. Pero hindi ko lang siya na-gets ito. So, ito din, iba na din siya. Ayan. So, hindi ko din siya nagustuhan. Parang same lang, color lang yung binago. Meron dito difference pala. So, hindi ko pa rin siya nagustuhan. Na, ito na, medyo nagustuhan ko to. But, balikan natin dito muna. Ito muna sa iba. Ito din, lumayo yung gusto ko eh. Now, how about you guys? If you have questions or ideas, you can drop it down sa comment box below para masagot ko.
So ito para kasi kinuha lang to sa different platforms no? Like mga different icons, website online na pinagtagpi lang. Or kung ginawa man niya to, hindi ko nagustuhan. Another example here, kasi in-instruct ko, tinulungan ko sila guys kasi nahirapan talaga sila. So, tinulungan ko sila makuha yung gusto ko pero hindi ko dito nagustuhan. I mentioned kasi, how about lagyan mo ng dila? Kasi hindi nila nakuha. So, sinabi ko, lagyan natin ng dila baka magustuhan ko pero hindi pa rin wag muna tayo dyan kasi yan na yung medyo malapit na makuha nila. So, ito din, parang ganito, hindi ko din siya nagustuhan. Like what I've mentioned earlier, parang siyang makukuha sa mga sites or icons. Ito din, so napakalayo talaga sa gusto kong mangyari. So, ayan nakikita ko to sa mga icon. So guys, make sure na kung nagpagawa kayo ng logo, it's unique kasi brand mo yan 'Di ba? Walang kapareha anywhere. Ito din, nilagay niya sa gitna yung icon. Ito din, ako, Diyos ko. So, na before natin i-discuss yung accepted kong logo, balikan natin to. Yung may mga dila. Ayan So, apat sila, hindi nakuha. Kasi hinire ko sila apat diretso Sabi ko, patulong na ako sa wife ko. Pumasok ko sa kanya kasi natagalan na ako tapos I want to start this sa branding kit and guidelines. So pumunta ako sa wife ko, nagpatulong ako. Han, for how many years now hindi pa rin ako nasatisfy sa logo sa branding. Tinulungan niya ako. Siya yung first nagka-idea nito. So 'di ba sabi mo tasty shred. So magkaparehas talaga kami. Meron talaga kaming synchronicity ng wife ko when it comes to branding At naunahan niya lang talaga ako na magka-idea nito. Pero proud of you Han for giving me this idea. Nakuha mo talaga tumpak na tumpak. So sabi niya sa akin, 'di ba yung brand mo Tasty Shred. Alam niya kasi yung background nito bakit Tasty and Shred. Kasi Tasty, 'di ba? We are into fitness industry. Tapos gusto kong mag-build ng mga products, mga supplements, napakarami sa brand na to. So tasty kasi let's say yung katawan na maganda nagji-gym, tasty. Magandang tingnan, tasty siya. Shred, ibig sabihin naka-shredded talaga, nakabukol-bukol, nakikita talaga yung ads, naka-lean talaga. At hindi siya ganun ka formal, 'di ba? Tasty shred para siyang hindi formal. So, since in the word tasty, doon nag-gets talaga tasty. How about nakadila? So, yun yung recommendation niya sa akin. Doon na pumasok sa isipan ko, grabe, galing mo Doon na, okay, thank you sa ideahan, ganon. So, ayan, sinabihan ko yung apat na designers na nakadila tayo kasi tasty, di ba? So, yun. Tapos, i-retain mo lang yung kulay na orange FF6600 kasi yan yung brand ko. Ito na, sinabihan ko silang apat na mayroong dila sa logo. So yung isa, binigay to which is nagustuhan ko naman talaga siya. Para hindi siya formal. Ayoko kasi formal. Siguro, hindi ko nagustuhan yung mga previews kasi napaka-formal. Wala siyang uniqueness sa ibang brand, sa ibang company na gumagawa nito. So yung main reason ko dati pa talaga hindi talaga nila makukuha. Marami pa dito guys, hindi ko lang in-upload doon. So yan yung mga old logos, other version, Tasty Shred logo. Ayan di pala yan. Yan na yung after or before makuha. So old ito. Ayan mga old logo natin. So matagal na to. Ayan, medyo malapit na. Ito yung isa sa nagustuhan ko sa mga nakadila. Now, ito din yung other variation, yung naka straight line. Ayan. Tapos sinabihan ko siya, how can we make sure that this is unique na gawa mo? If you have a logo or a brand, make sure they are unique. Huwag yung kinukuha lang sa Google. So, sininyan na ako dito, which is maganda kasi I'm comfortable that this logo is created by him, hindi niya kinukuha lang sa Google. Kasi baka ma-trademark tayo guys, issue tayo. By the way, niregistered ko na to sa trademark. So, akin na tong logo na to. Pero hindi to yung final, papakita ko sa inyo later. So, yung isang version, gumawa ng ganito. Hindi ko siya nagustuhan kasi napaka-comic at napaka-deference talaga nila. Ito din yung isa, gumawa ng ganito. Nagustuhan ko yung font, hindi masyado, pero nakaganyan, naka-up an arrow, hindi ko na-gets anong ibig niya sabihin dito. Yung lips niya din, I don't know if this is unique, parang may black kasi, hindi ko talaga nagustuhan lang masyado yung black. Parang darker din siya, hindi kagaya nung isa dito. 'Di ba? Pakalayo nila. So, ayun, ito din yung isa, itong variation na to. Hindi ko siya nagustuhan din kasi daming ganap Now, ito na, nagustuhan ko na sana yun may nakadila. Now, I'm thinking, ilalagay ito sa merch, sa mga product namin. Isaran namin to ng ads. Nako, doon ako na-discourage. Bawal to So, kinausap ko yung dalawang Facebook ad specialist ko. Sabi ko sa kanya, is this okay na iraran natin ang ads? No sir, hindi pwede. So kinausap ko na naman yung apat. Naku, hindi pwede pala kasi nagustuhan ko na sana to guys. I love the color combination, the white,
the gray and orange at tapos may mga white dito. Gaano siya ka-clear, 'di ba? Yung dila talaga, nagustuhan ko siya. So hindi siya pang formal. It's like street style na logo. And yung brand din namin, sabi ko, hindi to pwede, sir. So, I'm thinking, this is a business 100 years from now, okay pa rin siya. Now, I'm thinking for legalities, lalo sa Facebook ads kasi iraran namin to eh. Bawal yung nakadila na guys, take note ha. So, pinaulit ko na naman sila. Kasi yung naka-open yung dila, bawal yan. Gusto kong may lips eh. Pero bawal lang yung may nakadila. Sinabihan ko sila, how about i-close mo? Wala na lang dila. Instead of nakadila, sinabihan ko sila, how about nakabite na lang? Tapos, pinaran ko ng ads, nakabite lang, hindi nakadila. At nag-accept naman sa Facebook. So, it means pwede nating i-run yung nakabite lang. Basta hindi nakikita yung dila talaga. Kasi napapunta sa parang sexuality yung dating eh. Like, nakadila siya, tapos, 'di ba, walang mga text and everything. So, kung ito, Tasty Shed with nakabite lang, hindi nakikita yung dila, tapos malalagay siya sa supplements, for example, Facebook recognize that this is not a sexual product or service yung pinopost mo, but it's a supplements kasi nalalagay siya sa ibang text. Tapos hindi naman siya malaswa. So, dito na guys yung final logo namin. So, yan, nagpakuha ko sa kanya. Isa yung pumasa sa 4. Ito na talaga yung final logo design namin sa Tasty Shed. The time I'm talking this right now, it's already applied sa trademark. Pina-trademark ko na siya so hindi nyo na makakopya yung logo. Tapos yung name na Tasty Shed. If you will do it, makakaproblema po kayo. So ayan, grabe, napakaganda ng kulay. Hindi nakikita yung dila, nakabite siya. Ako, hindi ko muna sasabihin ano yung mga brand na pinagawa namin dito kasi para secret muna. So, ayan, kung makikita nyo, dito yung merch namin ha. Tinest ko lang, bumili agad ako ng orange cup, tapos tinest ko kung anong hitsura. Meron din akong t-shirt, meron din akong mug. Ayan yung mug. So, maganda naman siyang tingnan kahit saan. So, ayan, this is final logo. Meron din kaming artboard na bite lang para kahit saan namin ilagay, ma-recognize nila na, uy, this is Tasty Shred, diba? Ayan, kung Tasty Shred lang. Ayan, with bite, nakaganto siya. So, yan. Napakaganda, guys, di ba? Meron kaming JPEG, meron kaming naka-PDF kasi para malagay siya kahit saan. Meron din kaming AI files. So, ito yung brand color palette. So, if you have a designer, guys, make sure that they are following the brand color palette na meron kayo. Like us here, meron kaming color combination, logo typeface. Napaka-quality talaga ng gawa nila. So, yun. So, may iba hindi ko nagustuhan pero itong designer na to nagustuhan ko. Want to quit your 9 to 5? Join the School of Profits. We teach Filipinos step by step how to make real money online. Tapos gumawa din ako ng different variation. Let's say for example, ilalagay niya sa iba, no? So ito orange version to, nagpagawa din ako ng black version, white version, tapos pure orange version. Gabi, no? Napakaganda. Look at that. What to look kung naghahanap kayo ng logo designer? Dapat meron silang clear portfolio. Meron silang sample of design na ginawa nila previously sa mga clients nila. You can instantly see if their style fits your brand. Ask the right questions about your business. If they can do this or not. Meron ba silang different tiers? Kasi baka gawan kayo ng pangit lang, budget 500 pesos. You need to ask them the right question as well. If you can do this, yung style mo na gusto, di ba? Can explain their design decision. So, they know the color, the font, and the style as well. They can do that. They can follow the brand guidelines. Dapat meron din kayong brand guidelines or they can create a brand guidelines for you. Not just the logo design. Dapat merong PNG, JPEG, or other files responsive and clear in communication. So, kung ano dapat yung promises nila na po-provide. It's either they mention unlimited revision, they will follow that. It has a clear process and offer revision. And then, pros, logo na madaling matandaan. Guys, ito yung tip ko. Kung magagawa kayo ng logo, madaling matandaan. Okay, like for future use na din. That's why I love this style. Parang street logo design, street style yung datingan namin kasi para madali siyang matandaan. Consistent ang brand sa lahat ng platform. Same sa Twitter, Instagram, TikTok. Same. Mas professional tingnan ang negosyo. Mas madali mag-scale ng brand at mas mataas ang brand trust. Cons, logo na maganda lang, walang meaning. Previous na mga logo, 'di ba? If walang meaning for you, maganda lang siya tingnan, hindi pa rin siya catchy for me, 'di ba? Mahirap gamitin sa ads, website at print. So that's why
print ko talaga siya, gumasto ako para ma-check if they are good. Walang brand consistency. So kung sa logo ninyo, paiba-iba, let's say sa website, hindi siya consistent. Sa emails, sa kahit anong platform, hindi siya consistent. Pangit siyang tingnan, guys. Dapat consistent yung logo. Paulit-ulit kang magpapagawa ng logo. Ito din yung nangyari sa akin kasi hindi ako din clear kung ano yung gusto ko that time eh. Tapos hindi ako natuwa sa serious type na design. Sayang ang oras at pera, di ba? So by the way guys, if you want to learn more on how to make money online, SEO, digital marketing, freelancing, punta ka dito sa School of Profits. That Academy, it's a free community where you can learn that. Kung gusto mong mag-enroll sa isang course for you to learn how to do freelancing, agency, and SEO, pili ka lang dito sa schoolofprofits.ph. Kung gusto mong magkaroon ng isang kumpanya like agency, like meron ako, learn more dito sa white label licensing, guys. Napaka-simple lang gawin with my help. Kung gusto mo kumita ng pera sa affiliate marketing, ibenta mo yung mga services namin, punta ka dito sa biselservices.com affiliate. Kung gusto mong magpa-coach, one-on-one siya, magkaiba siya dito kasi course to, it has a video, but this one is coaching, live coaching. Punta ka dito sa kirkroldan.com and then book for a call. And then, if you want to buy services to improve your business online, punta ka sa biselservices.com. Okay? I'll see you sa next videos. Ingat!